Tatlo pa lamang sa kasaysayan ng House of Representatives ang na-expel. Si Dominador Gomez noong 1908, si Arnie Teves noong 2023, at ngayon si Kiko Barzaga noong 2026. At oo, legal ito. Sa ilalim ng Article 6, Section 16 ng Konstitusyon, maaring mag-expel ang House ng isang miyembro sa boto ng 2/3 ng lahat ng kasapi nito. Pero mahalagang naintindihan ito. Ang expulsion ay hindi criminal conviction. Hindi ito pagkakakulong. Hindi rin ito otomatikong katibayan ng guilt. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi ka na nais manatili ng Kamara bilang bahagi ng institusyon. Sa kaso ni Teves, naging batayan ang kanyang matagal na pagkawala, terrorist designation at asylum application. Sa kaso ni Barzaga, naging batayan ang umano'y disorderly conduct, mga pahayag laban sa liderato at paggamit ng social media na itinuturing ng Kamara na nakakasira ng institusyon. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung may kapangyarihan ang House. Meron. Ang tanong ay, kailan nagiging disiplina ang expulsion at kailan ito nagmumukhang political retaliation? Dahil sa isang demokrasya, kapag pinatalsik ang isang kongresista, hindi lamang siya ang nawawalan ng upuan. Pansamantala rin nawawala ng boses ang mga taong bumoto sa kanya. At marahil yan ang dahilan kung bakit matapos siyang ma-expel, ito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Kiko Barzaga. You are different because you have never been convicted of child abuse, never brought home maletas of public funds, never allowed cocaine and alcohol to flow from your office, and never said yes to corruption and oppression. At kung tama man o mali ang pahayag na yan, isang bagay ang hindi maikakaila. Sa politika, ang pinakamalalaking laban ay hindi palaging tungkol sa batas. Minsan, ang tunay na labanan ay kung sino ang may kapangyarihang magpasya, kung sino ang dapat manatili, at sino ang dapat mawala. Another day, another Regal POV.